Hayop ka. Mga hayop kayo. Bakit nyo nagawa sa akin to, ha? Galit na sigaw ni Dahlia sa boyfriend at pinsan niyang si Nico. Love, sabihin mo sa kanya ang totoo. Ako talaga ang mahal mo, at hindi siya. Isa pa, kaya kong gawin ang lahat para maging masaya ka lang. Nakangisi si Nico, habang nakatingin sa umiiyak niyang pinsan. I'm sorry, pero buntis na si Nico. Anak namin too. At ano pang silbi ng relasyon natin, kung hindi mo naman kayang ibigay ang hinihingi ko sa'yo? Naiiling na nakatingin si Dahlia sa lalaking kaharap. Dahil ba sa hindi ko binigay sa'yo ang pagkababae ko? Dahil mas malaki ang share ng ama niya sa kumpanya namin, diretsong sabi ni Dahlia. Hindi nakagalaw si Ryder sa kinatatayuan niya. Aminado siyang totoo ang sinabi ng nobya, pero ayaw niyang magpatalo sa dila nito. Mas mahal ko si Nico. Yun ang totoo, lihis niyang sabi sa nobya. Pinahid ni Dahlia ang mga luha niya, at ngumiti na matamis sa dalawa. Magsama kayong dalawa, dahil parehas naman kayong manloloko. Darating din ang araw na pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Sabi niya, saka iniwan ang dalawa. Ano, mga walang hiya talagang dalawang yon. Sinasabi ko na nga, ba't may kakaiba sa kanila? Mabuti na lang nabuko na sila, dahil kung hindi, patuloy pa rin nilang pagtatawanan ako. Galit na sabi ni Maya. Ang sakit, best, Mahal na mahal ko si Robbie, pero hindi ko alam na mas masakit pala, pag nalaman mong ang pinalit sa'yo. Kapamilya mo pa, umiiyak na sabi ni Dahlia sa kaibigan. Pero pagsisisihan niya ang ginawa niya. Kung nagawa niya akong lokohin, dahil hindi ko maibigay sa kanya ang virginity ko, ipapakita ko sa kanya na kaya kong ibigay sa ibang lalaki ang matagal na niyang gusto. Agad na lumaki ang mata ni Maya sa narinig. Hoy, hinay-hinay ka lang sa pag-inom, baka malasing ka. Ay naku, hindi pa naman kita kayang buhatin, sabi ni Maya sa kaibigan. Para hindi ito masyadong malasing, sinabayan na ito ni Maya sa pag-inom. Baka kasi malasing ka at totoohanin pa ang sinabi mo. Umuwi na tayo. Sige na, lasing ka na . Pagagalitan ka na naman yan kapag nalaman nilang uminom ka. Hindi ako uwi, Maya. Siguradong magagalit na naman si Lola kapag nakitang nakainom ako. Pigil ni Dahlia kay Maya. Okay, sa hotel na lang tayo tutuloy. Lumabas na ng bar ang magkaibigan. Mabuti na lang at hindi pa masyadong lasing si Maya, kaya nagawa pa niyang mag-drive. Mga walang hiya sila. Mamatay na sana silang dalawa, para magsama-sama na sila sa impyerno. Umiiyak pero galit na sabi ni Dahlia. Kalimutan mo na sila, para hindi na sumakit ang dibdib mo. Payo ni Maya sa kaibigan. Ang sakit-sakit kasi, Maya. Hindi ko matanggap na niloloko nila ako. Umiiyak na sabi ni Dahlia. Pagdating nila sa hotel, isang kwarto lang ang kinuha ni Maya para sa kanila ni Dahlia. Oh, sige na, matulog ka na. Maaga ka pang uwi bukas, sabi ni Maya habang humihiga sa kama katabi ni Dahlia. Pero nang maalala ni Dahlia ang ginawa ng nobyo at pinsan, bigla siyang bumangon mula sa kama at lumabas ng kwarto, nang hindi na mamalayan ni Maya na tulog na ito. Nasa loob na siya. Nakainom na rin siya ng gamot at hindi magtatagal, epekto na yun sa kanya. Huwag ka sanang pumalpak. Hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay ngayon. Dinig ni Dahlia ang sabi ng dalawang tao, na nasa hindi kalayuan at kilala niya kung sino ang babaeng kasama ng lalaki. Nang marinig niya ang numero ng kwarto, mabilis siyang pumunta dito at walang isip na pumasok sa loob. Madilim ang paligid, pero alam niyang may tao sa loob. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki sa baritonong boses pagpasok ni Dahlia. Hindi niya makita ang mukha nito dahil madilim. Ay, sir, may narinig po kasi. Hindi na natuloy ni Dahlia ang sasabihin nang bigla siyang hablutin ng lalaki at siniil ng halik. Sir, sandali, reklamo niya. Pero ang lalaki ay tila bakal sa lakas at hindi siya makagalaw sa higpit ng yakap nito. Sinong nag-utos sa'yo na pumasok dito, ha? Galit na tanong ng lalaki. Dala ng kalasingan, hindi na napigilan ni Dahlia ang pagsiklab ng init ng kanyang katawan. Nalasing siya sa kakaibang halik ng lalaki, hanggang sa nawala na ang kontrol, at tuluyan nang naibigay sa lalaki, ang pinakaingat-ingatan niyang puri na sana, ay para kay Robbie. Matapos ang nangyari, nakatulog kaagad ang lalaki, habang si Dahlia ay mabilis na lumabas ng kwarto. Kahit masakit pa ang bandang hita niya, sinikap niyang makaalis sa kwartong iyon. Hoy, saan ka galing ha? Bakit ganyan ang ayos mo? Tarantang tanong ni Maya nang makita itong nagpaikot-ikot sa kwarto. Tumahimik ka nga muna. Masakit itong nasa gitna ko . At tulugin mo kaya muna ako. Gusto kong matulog. Bukas na ako bulyawan, pakiusap ni Dahlia sa kaibigan. Humiga siya sa kama at nagpatangay na sa antok,
habang si Maya ay naawang nakatingin sa kanya. Alam niyang gaano kasakit ang nararamdaman nito ngayon, pero ang ibigay ang kanyang pinakaiingat-ingatan sa lalaking hindi niya kilala ay mahinang napamura si Maya sa kanyang isipan. Iba ka talaga kung mag-isip. Sira ulo ka talaga. Ipapahamak mo na ang sarili mo dahil lang sa siraulong yon. Mahinang ani ni Maya sa natutulog na kaibigan. Kinabukasan, umuwi na si Dahlia sa bahay nila. Pagkapasok niya, agad siyang sinalubong ng malakas na sampal mula sa kanyang abuela. Lola, gustong maiyak ni Dahlia. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kawalang pansin na matanda sa kanya kumpara sa kanyang mga pinsan. Palagi mo na lang akong binibigyan ng kahihiyan. Hindi ka na naawa sa akin, galit na sabi ng matanda. Gustong matawa ni Dahlia sa sinabi ng abuela, pero hindi niya magawa. Alam niyang palaging pinapaboran ng kanyang abuela ang mga pinsan niya, kaya't nagpapasaway siya para makuha ang atensyon nito. Pero sa mga oras na iyon, wala pa rin siyang halaga sa matanda. Sobra-sobra na ang kahihiyan na ibinibigay mo sa pamilyang Toto. Ipadadala kita sa ibang bansa para magtanda ka at malaman mo kung ano ang kasalanan mo, pinal na sabi ng abuela. Hindi na hinintay ni Dahlia ang iba pang sasabihin ni Margaret. Tinalikuran na niya ito at kaagad na nag-impake ng mga gamit. Really, ma'am? Ipadadala ni Lola si Dahlia sa ibang bansa, masayang tanong ni Nico. Yes, baby. Kaya maghanda ka na. At sigurado akong ikaw na ang magiging CEO sa kumpanya ng iyong lola, nakangiting sagot ni Rhea sa ana. Finally, maalis na rin sa landas kong babaeng yon, at ang lalaking mahal niya ay magiging akin na. Hindi na ako mangangamba na baka maagaw pa niya ito sa akin, masayang ani ng dalaga. Maraming salamat, Mang Oswald, sa paghatid sa akin dito sa airport. Pasalamat ni Dahlia sa kanilang driver. Walang anuman, ma'am. Basta po kayo, sagot ni Mang Oswald. Sayang at pinabayaan mo ang iyong pinsan na gawin sa'yo. At hinayaan lang silang siraan ka kay Donna Teresa, dagdag ni Mang Oswald. Hayaan mo na sila, Mang Oswald. Sasakit na lang ang ulo mo kung isipin mo pa sila. Salamat po ulit, papasok na ako sa loob. Lumabas na si Dahlia sa kotse, dala ang kanyang maleta, at pumasok na siya sa loob ng airport. Finally, ma'am, ngayon wala na si Dahlia. Kampante na ako ang itatalaga ni Lola na magiging CEO ng kumpanya niya. Ngayon palang excited na ako, nakangiting sabi ni Nico. Sure na sure yan, iha, kaya huwag ka nang mag-alala pa, nakangiting sagot ni Rhea. Best naman, bakit hindi mo sinabi na alis ka na pala ng Pilipinas? Para sana naihatid pa kita, naiyak na sabi ni Maya habang kausap ang kaibigan sa video call. Okay lang ako, Maya. Magkikita pa rin naman tayo kapag bumalik na ako dito sa Pilipinas. Oh, sige best, basta mag-ingat ka doon at tumawag ka palagi sa akin. Naman, ikaw pa ba? Oh, sige na, tinatawag na ang flight ko. Nagpaalam na si Dahlia sa kaibigan at pinatay na ang cellphone. Kira, tawag ni Magnus sa kanyang personal assistant. Yes, sir. Tawagan mo si Atty. Carlos at si Samson. Sabihin mong gusto ko silang makausap. Yes, sir. Mabilis na tinawagan ni Kira si Atty. Carlos at si Samson upang papuntahin sila sa opisina ni Magnus. Nakaagad namang sinunod ng mga ito. Dala ko na ang kailangan mo. Sigurado ka bang wala ka nang idadagdag dito? Tanong ni Atty. Carlos kay Magnus. Wala na, maliban na lang sa isa. Ano yun? Gusto kong itago mo yan sa isang safety na lugar. Alam kong hindi magtatagal ay may mangyayari sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Anong may mangyayari sa'yo? Putol ni Samson sa kaibigan niya. Alam nating pareho na marami ang naghahangad na mawala na ako sa mundo, at isa na diyan ang stepbrother ko. Tukoy ni Magnus sa kanyang kapatid sa ama. At ikaw, Samson, gusto kong hanapin mo kung sinong babaeng nakasama ko sa loob ng hotel room na yon. Alam kong sinadyang lagyan ng gamot ang inumin ko para sirain ang reputasyon ko. At kung sakaling may mabuo sa nangyari sa amin, gusto kong ibigay niyo sa kanya ang lahat ng nakapaloob sa papel na yan. Bilin ni Magnus sa kanyang kaibigan at abogado. Okay, yun na lang ang tanging nasabi ng abogado at kaibigan habang binigyan din niya ng mana ang kanyang mga kasama. Congratulations, Miss Jimenez. You're 2 weeks pregnant, sabi ng doktor kay Dahlia. Halos maiyak si Dahlia sa nalaman. Hindi niya akalain na nagbunga ang isang gabi niya, kasama ang hindi niya kilalang lalaki. Talaga, Bes. Ano, okay ka lang ba diyan? Bakit gusto mong sumunod dito? Pabirong tanong ni Dahlia. Ay, iwan ko sa'yo. Kahit siguro magtrabaho ako ng 1 taon, hindi ako makakapunta diyan. Hihintayin ko na lang ang pag-uwi mo. Napatawa na lang si Dahlia sa sinabi ng kaibigan.
Hi, excited na akong makita na may hawak kang sanggol. Pero seryoso, best, hindi mo ba talaga kilala yung lalaki na yon? Hindi, beste. Pero huwag na natin siyang pag-usapan. Ang pag-usapan natin ay kung papaano ka makakakuha ng larawan ni Nico at saka ni Robbie na magkasama. Don't worry, best. Ako na bahala diyan at babalitaan kita kung ano man ang ganap sa pamilya mo. Maraming salamat, Maya. Nagtagal pa ang pag-uusap na magkaibigan bago nagpaalam si Dahlia na matutulog na. Sa Pilipinas, nagulantang ang mga tao sa balitang na aksidente ang hinahangaan ng karamihan na at kaagad na naisugod ito sa ospital. Anong nangyari? Bakit hindi siya napuruhan? Kaagad na tanong ni Siren sa anak niyang si Jules. I don't know. Binalita na lang sa akin na nandito na sa ospital si Magnus. Sagot ni Jules sa kanyang ina. Kasabay ng paglabas ng doktor ay ang pagdating ng lolo ni Magnus. Anong nangyari sa apo ko, Do? Kamusta si Magnus? Tanong nito na may halong kaba at pag-aalala. As of now, hindi pa namin masiguro kung ligtas na ba siya. Pero sinisiguro namin na gagawin namin sa abot ng aming makakaya ang lahat para mailigtas siya. Maiwan ko na muna kayo, sagot ng doktor. Nagkatinginan ang mag-ina at parang may binabalak na naman. Sir, kamusta na po si Sir Magnus? Humahangos na tanong ni Kira at Samson na dumating sa ospital nang mabalitaan ang nangyari sa kanilang amo. Samson, anong balita? Ano ba ang sanhi ng naganap na aksidente? Kaagad na tanong ni Lolo Octavio, lolo ni Magnus. Ayon ho sa pag-iimbestiga ko, Sir, sinadya ang pagkakabangga ng truck sa kotse ni Magnus at hindi na tayo makakakuha ng impormasyon tungkol sa kanya dahil patay na ang driver ng naturang truck. Kaagad na nakahinga ng maluwag ang mag-ina sa narinig. Pa, huwag na muna yan ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung sino na ang magpapatakbo ng kumpanya ngayong nasa ospital pa si Magnus. Tila nag-alalang sabi ni Siren sa biyanan. Sir, bago ang aksidente, iniwan ni Magnus ang kanyang last will and testament sa lahat ng ari-arian niya. Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, mapupunta ang lahat sa mga charities na nangangailangan at walang may iwan kahit isa sa kapatid niyang si Jules. Kaagad na nagngit-ngit sa gali si Jules matapos marinig ang sinabi ng kaibigan ni Magnus. Nakita mo na, kailangan na natin siyang mapatay ngayon pa lang. Galit na bulong ni Siren sa anak niya. No, ma'am. Kailangan natin siya ng buhay. Talagang tuso itong si Magnus at nauna niya pang ginawa ang testament ng lahat ng ari-arian niya. Ibig sabihin, alam niya na may gustong pumatay sa kanya at hindi natin makukuha ang yaman niya kung hindi siya mabubuhay. Balik na bulong ni Jules sa ina. Galit man dahil hindi sila nagtagumpay, sumang-ayon na lang si Siren sa sinabi ng anak niya. Nagdaan pa ang mga araw, naging buwan at mga taon. Mommy, kumaripas ng takbo si Maya na sinalubong ang pag-uwi ng ina, habang si Julio ay nakatayo sa harapan. Hinihintay ang pagdating ng kanilang ina. Careful, Maya, baka madapa ka, sabi ni Dahlia sa anak niya. Kahit nasa Paris si Dahlia, puro Tagalog ang ginagamit nilang lengguwahe, dahil yun ang gusto ng mga anak niya. Na nagtatagalog naman daw ang daddy nila, kahit hindi pa nila ito nakikita. Matalino ang mga anak ni Dahlia, kaya hindi siya nahihirapang sabihin sa kanila na hindi niya kilala ang kanilang ama. Hello, ma'am, how was your day, baby? Humalik si Dahlia sa anak niyang lalaki bago siya umupo. Okay naman po, ma'am, sagot ni Julio, tila matanda na ang boses. Masyado pa itong bata para sa ganoong pag-iisip. Pero hindi na lang niya ito binigyan ng pansin. Kumain na ba kayo? Tanong niya sa mga anak. Hindi pa po, gusto ka po naming makasama sa pagkain. Si Julio na ang sumagot. Oh, talaga? Wow! Ang sweet talaga ng mga babis ko. Pagkatapos, sabay na yumakap ang magkapatid sa kanilang ina at binugbog siya ng halik sa mukha. Panay naman ang tawa ni Dahlia sa ginawa ng mga anak niya. Samantala, sa Pilipinas, ayokong uminom niyan. Namamanhid na ang dila ko sa kakainom ng gamot na yan. Batid sa boses ni Magnus ang iritasyon, dahil pinipili siya ng kanyang nurse na uminom ng gamot. Sir, para po ito sa inyong kabutihan. Kung patuloy po kayong hindi inom, siguradong hindi na po kayo gagaling, sagot ng nurse kay Magnus. I told you na ayaw kong uminom diyan. Ba, dumagundong sa apat na sulok ng silid ang galit na boses ni Magnus. Okay sir, I'm sorry po. Nanginginig sa takot ang nurse dahil sa boses ni Magnus, at para na siyang kakainin nito ng buhay. Paglabas ng nurse, sinalubong kaagad siya ni Siren. Anong nangyari? Bakit napakalakas ng boses ni Magnus? Tanong ni Siren. Ayaw po niyang uminom ng gamot niya, ma'am, at sinigawan niya ho ako. Sumbong ng nurse kay Siren.
Napahilot naman sa sariling noo ang ginang. Pang-ilang beses na yan. 4 na beses na po siyang hindi umiinom ng gamot. Takot na ani ng nurse sa ginang. Ano? 4 na beses pero hindi mo sinasabi sa akin. Ang laki ng binabayad ko sa'yo, tapos tatanga-tanga kang hampas lupa. Galit na sabi ni Siren sa nurse na itinalaga niya para mag-alaga kay Magnus. Mula nang magkamalay si Magnus, wala na itong maalala. Kaya kumuha siya ng nurse para mag-alaga rito at para magawa na rin nila ang kanilang mga plano. Hindi lang kasi pagpatay ang gusto nila sa binata. Gusto rin nilang mapunta sa kanila ang lahat ng pagmamay-ari nito. Kuya naman, bakit hindi ka na naman uminom ng gamot mo? Tanong ng nurse. Pang-4 na beses ka nang hindi umiinom ng gamot. Ayaw mo ba na madali kang gumaling? Pinalungkot pa ni Jules ang kanyang mukha at boses para magmukhang concern. Okay lang ako. Pwede ka nang lumabas. Kahit may amnesia si Magnus, hindi pa rin nawawala ang pagka-arogante niya. Kaya minsan ay napipikon si Jules dito. Pero hindi niya ito pwedeng saktan, dahil alam niyang mabubulilyaso ang mga plano nila pag ginawa niya yon. Okay, pero pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Nasa sayo naman ang cellphone mo, di ba? Tumango lang si Magnus sa kapatid saka ito nagpaalam na alis na muna. Ma'am, anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng bumalik ang alaala ni Magnus na hindi pa natin nakukuha ang mga ari-arian niya. Nababahalang ani ni Jules sa ina. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para hindi na mabalik ang alaala ni Magnus. Kung kinakailangan kong ako na mismo ang magpapainom sa kanya ng gamot, gagawin ko. Masiguro lang natin na hindi na siya babalik pa sa dati, nakangising sabi ni Siren. Sa kwarto ni Magnus, nagtataka siya kung bakit alam na madrasta at kapatid niya kung sino ang tinatawagan niya. At dahil nasa wheelchair pa siya, naisipan niyang dalhin ang cellphone sa labas habang nagpapahangin. Wala doon ang madrasta at kapatid niya kapag ganoong oras na. Kaya pinindot na niya ang remote control na kumonekta sa labas para pumasok na ang nurse niya. Sir, humahanggos ang nurse na pumasok sa loob ng kwarto ni Magnus. Dalhin mo ako sa labas, doon sa may garden. Mabilis na pumunta sa likod ni Magnus ang nurse at itinulak ang wheelchair niya palabas ng kwarto. Pagdating nila sa may garden, nagpaiwan na siya roon sa kanyang nurse at lumingalinga sa paligid kung may nakatingin sa kanya. Ramdam kasi niya na may nakatingin sa kanya. Mabilis niyang inihulog ang cellphone sa kinaroroonan niya at umalis na mula roon. Nang makaalis na si Magnus, mabilis na kinuha ni Samson ang cellphone na sinadya ni Magnus na ihulog at may kalakip pa itong sula. Sinasabi ko na nga, ba't may kababalaghan na ginagawang mag-inang yon? Mahinang sabi ni Samson nang makita ang loob ng cellphone. Nag-vibrate ang cellphone na nasa loob ng pants ni Magnus at alam niyang si Samson ang tumatawag sa kanya. Anong balita? Seryosong tanong ni Magnus sa kausap. Kumpirmado, may koneksyon sa kanilang cellphone mo. Anong plano mo ngayon? Saka kung pag nalaman nilang nagpapanggap ka lang na may amnesia ay tutuluyan ka na nila, nag-aalalang sabi ni Samson sa kaibigan. Kailangan natin na matibay na ebidensya laban sa kanila. Kamusta si Lolo? Anong balita sa kanya? May nagbabantay din kasi sa lolo ni Magnus sa US, kung saan nandoon ito at pinadala ng mag-ina. Okay na siya. May mga tauhan na akong pinababantay doon ng palihim, pati ang nurse na binayaran nila. Nabayaran ko na rin ng mas malaki at pinagbabantaan na may masamang mangyayari sa pamilya niya kapag hindi siya sumunod sa akin, paliwanag ni Samson. Salamat, binaba na ni Magnus ang tawag at sinikap na makatayo siya mula sa kanyang wheelchair, papunta sa kama. Mula nang magising siya sa ospital ay nagpanggap na siya na may amnesia para mahuli kung sino ang may pakana, para maaksidente siya at hindi nga siya nagkamali. Ang kailangan na lang niya ay matibay na ebidensya laban sa dalawa. Sigurado ka na ba talaga diyan sa desisyon mo? Tanong ni Dahlia sa kaibigan niya at boss niya. Doon na lang muna ako magfo-focus sa Pilipinas. Ikaw, wala ka bang balak na umuwi na ng Pilipinas? Balik na tanong ni Clay kay Dahlia. Hindi ko alam kung kailan ako makakauwi ng Pilipinas. Sa ngayon ay nagfo-focus na muna ako rito sa trabaho ko. Ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Maraming salamat Clay, malaki ang naitulong mo sa akin at hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Madamdaming sabi ni Dahlia sa kaibigan. Sapat na ang kabutihan at katapatan mo sa akin. Wala na akong ibang hihilingin pa sa'yo, nakangiting ani ni Clay. Mula noon na tumira si Dahlia sa ibang bansa, ang naging kaibigan lang niya ay si Clay na siyang boss din niya bilang isang designer sa kanilang kumpanya. Kaya malaki ang utang na loob niya sa lalaki. Yung nababalitaan ko ha,
Nico, may relasyon kayo ni Robbie? Tanong ng lola niya. Lola, magpapaliwanag ho ako. Ngayon lang po kami may relasyon, Lola, at saka matagal na po silang hiwalay ni Dahlia, at dahil palagi kaming magkasama sa trabaho, ay hindi na namin namalayan na nahulog na pala ang loob namin sa isa't isa. Paliwanag ni Nico sa lola niya. Pero mukhang hindi kumbinsido ang matanda sa sinabi ng apo niya. Siguraduhin mo lang na totoo, yang pinagsasasabi mo Nico. Dahil kung hindi, sinisiguro ko sa iyong may paglalagyan ka sa akin, banta na matanda sa apo niya. Maam, nagsasabi ng totoo ang apo mo, hindi marunong magsinungaling si Nico sa'yo, kampinirheya sa anak niya. Ano na naman bang kaguluhan? Kaagad na tanong ni Gino pagkapasok sa loob. Iminulat niya kaagad ang naabutan niya, na para bang nagbabangayan. Pagsabihan mo yang anak mo Gino. Kilala mo ako, pag ako ang nagalit, galit na sabi na matanda sa anak niya sa kanya iniwan ang mga ito. Ano na naman bang ginawa mo Nico? Bakit galit na naman si mommy sa inyo dad? Sumbong ng anak sa ama niya. Napabuntong hininga si Gino, dahil sa sinabi ng anak niya. Kahit sino naman ay magagalit sa ginawa mo. Sino ba kasing matinong babae, na pumapatol sa nobyo ng pinsan niya? Hindi napigilan pa ni Gino ang magsalita. Gino, ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Anak mo yang kausap mo, saway nirhiya sa asawa niya. At kaya nagkakaganyan, yang anak mo, dahil palagi mo siyang kinukonsinti, kaya, kahit boyfriend ng pinsan niya ginapang na niya. Galit din na sabi ni Gino sa kanya, at iniwan ang mga ito sa sala. Maam, umiyak na sabi ni Nico sa ina. Hayaan mo na, maintindihan ka rin ng daddy mo. Intindihin mo muna siya ngayon, umiyak na tumango na lang si Nico sa kanyang ina. Kampi na naman kasi ito sa kanya. Noon pa man ay spoiled na ito sa kanya. Oh, taano ba yan, hindi na kita mahahatid pa sa airport ha? Hinging sorry ni Dahlia sa kaibigan niya. It's okay. Naiintindihan kita. Alam kong busi ka sa trabaho mo, at isa yan sa hinahangaan ko sa'yo, nakangiting ani ni Clay. Thank you Clay, sumakay na sa sasakyan si Clay, habang nakatanaw naman si Dahlia sa papalayong sasakyan ng kaibigan. Sigurado ka ba diyan Best? Tanong ni Dahlia sa kaibigan niya. Best. Pumunta siya rito sa bahay at sabi niya matagal ka na raw walang contact sa kanya. Nami-miss ka na raw niya ng sobra. Nami-miss ko na rin siya Best, pero kapag naalala kong ginawa niyang pagkampi sa pinsan ko, hindi ko maiwasan na bumalik ang galit ko sa kanya eh. Best, matagal na yun eh. Isa pa, matanda na lola mo para magalit ka pa sa kanya, sabi ni Sophie sa kaibigan. Pag-iisipan ko Besta. Isa pa, nag-aaral pa ang mga bata kaya kailangan ko muna silang patapusin sa taong, bago umuwi diyan. Kung makapagdesisyon na ako, uwi na tayo ng Pilipinas. Mommy, sabay-sabay na sabi ng kambal na maabutan nila ang ina na kausap ang kaibigan niya. Yes baby. Gusto nyo ba? Nakangiting sagot ni Dahlia sa anak. Yehey. Finally, uwi na kami ng Pilipinas, nagtatatalo na sabi ni Maya. Napangiti na lang si Maya sa nakita niya. Talagang hyper na pagkabata si Maya, habang kakaiba naman ang kambal niya, dahil minsan lang itong ngumiti. Nagpaalam na si Maya sa kaibigan niya, habang si Dahlia naman ay ipinagluto ang mga anak niya. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging mga buwan. Nakaempake na lahat ng dadalhin ni Dahlia sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Nakahanda na rin ang bahay na tutuluyan nila. Ayaw niya kasing makisama sa pinsan niya sa mansyon ng kanyang lola. Pasensya ka na kung hindi kita masundo ngayon May problema kasi sa opisina na kailangan kong ayusin. Ano ka ba? Okay lang kami. Apunta na rin naman kami sa bahay. Uy, salamat pala sa bahay na binili mo pa talaga para sa amin Walang anuman, sa kamaliit na bagay lang yung bahay na yan kumpara doon sa naitulong mo sa akin sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Clay, kahit di siya nakikita ni Dahlia ay alam niyang alam nito na nakangiti siya. Yaya, pakidala ng gamit ng mga bata sa kwarto nila. Utos ni Dahlia sa yaya ng mga anak niya. Opo, maam. Mama, makikita na po ba namin si Daddy dito? Nagniningning ang mga mata ni Maya habang nakatingin sa kanilang ina. Babi, magpahinga muna kayo ng kapatid mo sa kwarto ha. Sa kanyo naisipin ang daddy nyo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Kaya sige na, umakyat na kayo sa itaas. Kaagad naman na naunawaan si Dahlia ng kambal niya, kaya umakyat na ang mga ito sa kwarto nila. Magkahiwalay ng kwarto si Julio at Maya dahil ayaw ni Julio na makasama sa isang kwarto ang isang babae. Kinabukasan, matapos nilang kumain ay nagpaalam na si Dahlia sa mga anak niya na may pupuntahan muna siya. Kaagad naman na pumayag ang mga anak niya. Pagdating niya sa mansyon ng mga Jimenez, ay napasigaw pa ang katulong na makita siya nito. Senorita Dahlia, ikaw na ba talaga yan?
Masayang tanong nito kay Dahlia. Kamusta Rosa? Kaagad na tanong niya sa katulong nila. Naku senyorita, okay lang po ako. Asok po kayo, pupuntahan ko lang po si Donya sa kwarto niya. Tumango lang si Dahlia at inilibot ang paningin sa loob ng sala, saka napabuntong hininga. Sino ka? Tanong ni Rhea, dahil nakatalikod si Dahlia, ay hindi niya nakilala ang babae. Nang lumingon si Dahlia, kay Rhea ay kaagad na napatikom ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hello auntie. How are you po? Matamis pang ngumiti si Dahlia sa ginang. Pero sinamaan lang siya nito ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Yes auntie. Pero ngayon ay umuwi na ako at saka bakit ka ba nagagalit? May karapatan din naman ako sa bahay na, to habang ikaw ba? Sampid ka lang naman dito. Pang-insulto rin ni Dahlia sa ginang. Nanlisik ang mga mata ni Rhea na nakatingin sa dalaga. Pero nginisyan lang siya nito. Walang hiya ka. Akmang sasampalin sana ni Rhea si Dahlia nang may magsalita sa likod nila. Subukan mo lang na ilapat yung kamay mo sa apo ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makatapak pang muli dito sa pamamahay ko. Galit na ani na matanda. Kaagad na naibaba ni Rhea ang kamay niya dahil sa sinabi na matanda, habang si Dahlia ay lihim na napangiti dahil sa narinig at sa reaksyon ng tiyahin niya. Lola, baling ni Dahlia sa lola niya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola. Dahil kahit galis siya rito, ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya rito. Ito na kasi ang nagpalaki sa kanya. Kamusta ka na? Mas lalo ka pa yatang gumanda ngayon ah. Manang-mana ka talaga sa iyong namayapang ina, nakangiting ani na matanda kay Dahlia. Maraming salamat, Lola. Kamusta na po kayo rito? Malambing na ani ni Dahlia sa lola niya. Naku, magiging okay na ako dahil nandito ka na. Ikaw, kamusta ka na? Kamusta ka doon sa abroad? Hindi ka ba nahirapan doon? Umiling si Dahlia at ngumiti sa kanyang abuela. May trabaho naman po ako doon, nakangiti pa ring sabi ni Dahlia. Halika apo. Doon tayo sa loob ng silid ko mag-usap. Sabi na matanda na mahagip ng mata niya ang masamang tingin ni Rhea sa apo niya. Nauna nang umalis ang matanda, habang si Dahlia ay lumingon muna kay Rhea at nginisihan ito. Ati ang pinsan na kararating lang ay nagulat nang makita siya. Pero nginisihan niya lang ang mga ito, bago sumunod sa lola niya sa kwarto nito. Kamusta ka na sa abroad, apo? Parehong nakaupo sa kamang dalawa. Okay lang ako, at alam mo po ba na may apo ka na? Nakangiting ani ni Dahlia sa lola niya. Sandaling hindi nakakibo ang matanda, dahil sa narinig niya. Gumiti na matamis ang matanda sa apo niya, na gusto pa sana niyang magtanong kung papaano, at kung sino ang ama, ay hindi na lang niya ginawa. Hahayaan na lang niya ang apo mismo ang magsabi kung sino ang ama ng mga anak nito. Dito ka na magtanghalian, apo. Magpapaluto ako ng masarap na tanghalian, at ipapaluto ko mga paborito mong pagkain. Walang nagawa si Dahlia, kung hindi ang pagbigyan ng lola niya. Nang malaman ni Jasper na nasa mansyon ng ina niya ang kanyang anak, ay mabilis na iniwan niya ang kanyang trabaho, at pinuntahan ng anak niya sa mansyon ng kanyang ina. Pagdating sa mansyon ay doon na dumiretso si Jasper sa kwarto ng ina, dahil alam niyang nandoon ang anak niya. Dad! Mabilis na niyakap ni Dahlia ang kanyang ama nang pumasok ito sa kwarto ng lola niya. Sobrang namiss kita, anak. Batid sa boses niya ang galak na mayakap ulit si Dahlia. I missed you too, Dad. Kamusta ka na? Balita ko malaki na ang pinagbago mo. Anak, dahil gusto kong makasama ka kaya ginawa ko talaga ang lahat para magbago na. Napaiyak si Dahlia sa narinig niya mula sa kanyang ama. Matapos makasama sa pagkain ng ama't lola niya, ay nagpaalam ng umuwi ni Dahlia. Alam mo bang nandito na sa Pilipinas ang babaeng pinapahanap mo 5 years ago? Sabi ni Samson sa kaibigan, habang kasama ito sa sasakyan niya. Are you sure? Yes. Ibinigay ni Samson ang dala niyang envelope kay Magnus at halos hindi na kumurap ang mata niya habang nakatitig sa mga batang nasa larawan. Sobrang kamukha mo yung lalaki, kaya malaki ang posibilidad na anak mo ang dalawang yan. Pukaw ni Samson sa atensyon ng kaibigan. Gusto kong masigurong kaligtasan nila. At kung maaari wala mo nang makakaalam tungkol sa kanila, bili ni Magnus sa kaibigan niya. Hindi mo na ba sila ipad na test? Baka mamaya. I'm pretty sure that the twins are mine, sir. Seryosong sabi ni Magnus. Kape, boss, nakangiting ani ni Samson. Matapos mag-usap ay umalis din kaagad si Samson sa kotse ni Magnus. Baka may makakita pa sa kanya. Mahirap na baka magduda pa ang mga ito, na wala naman talaga siyang amnesia. Kuya, nagkagulo ang mga board ngayon. Gusto nilang makasiguro na hindi nga babagsak ang kumpanya ngayong may amnesia ka.
Anong gagawin natin? Gusto na nilang palitan ka bilang C. Tila nag-alalang sabi ni Jules. Lihim naman na napakuyom ang kamao ni Magnus, habang nakikinig sa kapatid niya. Alam niyang sinusuhulan ng kapatid ang mga board, at kapag hindi pa siya kikilos ay siguradong mawawala, at babagsak ang kumpanyang pinaghihirapan niyang itayo. Kumpleto na ba Toto? Lahat-lahat ng gusto mong malaman ay kumpleto na pati ang mga ebidensya na kailangan mo. Nandito na lahat. Kinuha ni Magnus ang brown envelope at tiningnan ang laman nun. Napakuyom ang kamao niya na malaman na malaki na palang nailabas ng kapatid niya na pera sa kumpanya. Kung hindi pa niya ito pinaimbestigahan, ay hindi pa niya malalaman na mga anomalyang ginagawa nito. Dumiretso na sa isang restaurant si Magnus matapos nilang mag-usap ni Samson para doon na kumain. Tulak siya ng kanyang driver, papasok sa restaurant. Kaagad naman na dinala sila ng waiter. Sa isang pribadong mesa, 2 lang ang upuan doon na pang-iyayi lang talaga. Kaagad nag-order sila ng pagkain, at habang naghihintay sa order nila, ay inilibot muna ni Magnus ang paningin niya, hanggang sa dumapo ang tingin niya sa 2 bata na kapapasok pa lang at nakasunod dito ang isang babae, na sa tingin niya ay ina ng mga ito. Nang malapit na ito sa kinaroroonan nila, ay iska pa lang niyan na pagmasdan ang mukha ng 2. Sir, okay ka lang? Bulong ng driver kay Magnus, pero hindi siya pinapansin nito, dahil ang tingin nito ay nasa kambal na papunta sa kinaroroonan niya. Daddy. Namilog ang mata ni Maya nang makita ang taong nakaupo sa upuan. Maya, hindi siya ang daddy niyo okay? Pasensya na po, sir. Let's go baby. Hinila na ni Dahlia ang anak, habang si Julio ay nakatingin pa rin sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Why do you look like me? Nagtatakang tanong ni Julio kay Magnus. Your nose, your eyes, your face, and my face is the same. Are you my dad or not? Ati ang malamig na pagsasalita ni Julio ay parehong-pareho kay Magnus. Baby, sorry sir kakulitan ng anak ko. Let's go baby please. Mahina ang bulong ni Dahlia sa anak niyang lalaki. Hindi lang kasi siya nahiya na totoo na kasi sa kanilang tingin ng mga tao sa loob ng restaurant. Napilitan man ay nagtangay na lang si Julio sa kanyang ina. Sir, sigurado po ba kayo na wala kayong nabuntis? Para kasi kayong pinagbiyak na bunga ng batang lalaki. Mahinang anay ng driver ni Magnus. Gusto sana niyang yakapin ng mahigpit ang mga bata. Pero hindi pwede, dahil alam niyang may nakamasid sa kanya. Ayaw niyang madamay ang mga anak niya sa gustong gawin ng kapatid o madrasta niya, kaya palihim na pinababantayan niya ang kanyang mga anak sa kanyang mga tauhan. Baby, huwag mo nang ulitin yun Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang tinatawag ninyong daddy. Nakakahiya sa mga tao na nakakarinig. Please pakiusap niya sa kanyang anak. I'm sorry mommy. Sabay na sabi ng kambal. Napabuntong hininga si Dahlia, habang nakatingin sa mga anak niya. Naawa siyang tumingin sa mga ito, na nangungulila sa kanilang ama. Kung alam lang sana niya kung sinong lalaking nakasama niya, gabing yon siguro, ay siya mismo ang magsasabi na may anak sila. Pero dahil hindi niya alam kung sinong lalaking yon kaya wala siyang magawa para sa mga ito. Sa iyay table ay kinakabisado ni Magnus ang mag-ina niya. Hindi siya attracted sa mga babae. Pero kakaiba ang ina ng kambal niya. Kahit nasa malayo ito sa kinaroroonan niya, ay kita niya kung gaano ito kaganda. Sa unang pagkakataon, ay may kung ano sa loob ni Magnus, na hindi niya mawari kung ano. I like your smile my laddie, basa ni Dahlia sa sulat na nakalagay sa buko ng bulaklak, na hindi niya alam kung saan nanggaling. Parang may secret admire ka na. Kumapag-ibig na ba ang kaibigan ko? Panunukso ni Clay sa kaibigan niya. Tumigil ka nga riyan. Hindi ko pa nga kilala yung tao Baka mamaya kriminal yan. Hay naku, huwag naman sana. Sabay tawa ni Dahlia na ikinatawa din ni Clay. Ria Seren. Ano ka ba naman malaki na ang mga anak mo? Hindi ka ba naghahanap ng pwedeng tumayong ama nila? Biro ni Clay kay Dahlia. Wala na akong plano Clay. Mas gusto ko na lang alagaan ang mga anak ko. Kaya ko namang mabuhay ng walang lalaki sa buhay ko. Basta nandito lang ang mga anak ko, kontento na ako. Sagot ni Dahlia sa kaibigan niya. Paano kung magpakita sa'yo ang ama ng anak mo? Anong gagawin mo? Sandali na tamem si Dahlia sa sinabi ng kaibigan niya. Hindi ko alam. Wala akong masabi, naiiling na sabi ni Dahlia. Gumiti na lang si Clay sa kaibigan saka ito bumalik na sa trabaho. Habang sa conference room kung saan nandoon ang mga board members, ay nakahanda na sila kung sinong gusto nilang italaga bilang C. Si Jules na nakaupo sa kanyang swivel chair, ay kampanteng nakatingin sa mga board members, at hinihintay na lang ang pagdating ni Magnus sa kumpanya. Expected na niyang siya ang pipiliin ng mga board, dahil bukod sa magaling siya,
Wala siyang amnesia na katulad ng sa kapatid niya. Habang sa manon ng mga Kastilyo. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Ano bang kasalanan ko, ha? Wala kayong karapatan hulihin ako. Idemanda ko kayong lahat. Galit na sigaw ni Siren nang hulihin siya ng mga pulis. Sumunod na lang ho kayo, ma'am. Kung ayaw niyo pong masaktan, may karapatan naman po kayong kumuha ng abogado para ipagtanggol kayo. Payo ng pulis kay Siren. Sakay sa kanyang kotse ay inayos ni Magnus ang kanyang sarili. Ngayon na niya wawakasan ng kasamaan ng kapatid at ng ina nito. Ang buong akala ng lahat ay may amnesia talaga si Magnus, at ang akala nila ay hindi na talaga ito makakalakad pang muli. Ang hindi nila alam lihim na palang nagpapa-therapy si Magnus. Ang tanging na nakakaalam lamang sa lahat ay si Samson, ang kanyang kaibigan at detective. Muntik na mamatay si Samson noon dahil pinapatay siya ng mag-ina. Buti na lang at nakaligtas pa siya. Pero yun nga, hindi na muna siya nagpakita sa mga ito. Pagdating ni Magnus sa conference room ay nandoon na ang lahat. Oo, I'm sorry kung nahuli ako ng dating tulak ng kanyang driver si Magnus. Kanina pa sila naghihintay. Kuya, bakit bang tagal mo? May bahid ng inis na sabi ni Jules sa kapatid. Mag-umpisa na tayo. Nakaupo na sa upuan niya si Magnus at tahimik lang na nakikinig habang nagsasalita ang isa sa mga board. And now, who's in favor to MR Zane? Sabi ng board na nakatayo. Nagsitaasan ng kamay ang mga board at meron lamang 4 ang natira. Kung sino yung maliit lang ang share sa kumpanya ay siya pang nagtaas ng kamay. Tahimik lamang si Jules, pero banaag sa mukha niya ang sobrang saya sa resulta. And who's in favor to MR Felix? Nagtaas ng kamay ang mga natirang 4 pabor kay Magnus. Tiningnan ni Magnus sa mga nagsitaasan ang mga taong pumabor sa kanya. Ay siyang may malalaking share sa kumpanya niya. Thank you everyone for choosing me as the new CEO of this company. Don't worry, hindi niyo pagsan kung bakit niyo ako binoto, lalo ko pang pagbubutihin ng pagpapatakbo ng kumpanya para sabay tayong angat. Proud na sabi ni Jules. Kuya, wala ka man lang bang sasabihin? Nakangiting sabi ni Jules sa kapatid niya. Tumayo si Magnus mula sa wheelchair niya, kaya naton sa kanyang tingin ang lahat, hindi makapaniwala ang lahat. Kahit si Jules ay nagulat sa nakita. Kuya, naktayo ka na? Utal na tanong ni Jules sa kuya niya. Bigla rin siyang pinagpawisan, lalo pa na matalim na tingin ang ipinukol ni Magnus sa kanya. What do you think? Malulumpo na ako sa ginawa niyong aksidente para mamatay ako. Mabigat ang bawat salita na binitiwan ni Magnus sa kapatid niya. Akala niyo ba, hindi ko malalaman ang mga plano niyo na mga board members na bumoto sa'yo para maging CEO? Ramdam ni Jules sa boses ni Magnus ang galit. Kuya, anong pinagsasasabi mo? Anong plano? Anong tungkol sa aksidente? May bahid na kabang tanong ni Jules sa kuya niya, pero hindi siya nito pinansin. Kinuha ni Magnus ang flash drive mula sa kanyang suot na coat at isinaksak ito sa kanyang laptop na kumukonekta sa malaking T-screen. Kaagad na rumehistro sa mukha ng mga nandoon nang makita ang laman ng flash drive. Ngayon kayo magpaliwanag sa akin, galit na sabi ni Magnus sa mga naroroon. MRC, binayaran lang kami ng kapatid mong yan. Paliwanag ng isa sa mga board. Makikita sa mukha ng board ang takot kay Magnus, pero wala nang panahon pa si Magnus para pagpaliwanagin pa ang mga ito. Naiiling na tumingin sa conference room. Zane, inaaresto ka namin sa salang pagtangkang pagpatay kay MR Felix at may karapatan kang kumuha ng abogado para ipagtanggol ang sarili mo. Pinusasan na si Jules ng mga pulis at inilabas na sa conference room. Pagbabayaran mo ang lahat ng to, kuya. Sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo kung bakit mo ito ginawa. Sigaw ni Jules habang papalabas na ng conference room. Long time no see, MR Ferreira. Akala ko ba ay totoo na may amnesia ka? Nakangiting sabi ng Vice President ng kumpanya. Thank you, MR Dominguez, sa lahat ng impormasyon na ibinigay mo sa akin. Ayoko lang na malugi ang matagal na nating iniingatang kumpanya, MR Ferreira. Nangako ako sa iyong lolo na hindi kita pababayaan, kaya ko ito ginagawa. Hindi lang basta malaki ang utang na loob ko sa iyong abuelo. Malaki-laki ito at hindi ito kayang bayaran ng malaking halaga ng pera. Thank you again, MR Dominguez. Matapos madakip si Jules, ay ang sunod na plano naman ni Magnus, ay ang makilala siya ng kambal niya. Kahit tinatawag na siyang daddy ng mga ito, iba pa rin pag nalaman nila na siya pala ang ama ng mga ito. Yaya, tawag ni Dahlia sa yaya ng kambal niya. Yes, Ma'am Dahlia. Bakit tahimik yata ang mga bata ngayon? Himala at hindi nila binibigyang bok ang kanilang ama. Takang tanong ni Dahlia sa yaya ng kambal. Hindi ko rin alam, maame.
Kakamot-kamot na sabi ng yaya ng dalawa. Asan ba sila, ya? Nasa kanilang playroom sila, ma'am. Ikukuha ko nga po sila ng snacks nila eh. Okay, ya. Salamat ha. Pupuntahan ko na lang sila. Pwedeng igawa mo na rin ako, ya. Okay, ma'am. Wala pong problema. Pinuntahan na ni Dahlia ang mga anak niya sa playroom ng mga ito. Alam niyang nagdodrawing na naman si Maya. Pagkapasok niya sa loob ng playroom ng mga ito, ay itinago kaagad ni Maya ang hawak niyang papel na may guhit ng isang tao. Ma'am Dahlia, may naghahanap po sa inyo. Gusto niya raw po kayong makausap, sabi ng yaya ng dalawa. Sino daw, ya? Hindi ko po alam ma'am pero sa tingin ko ay mayaman dahil sa kinis ang balat niya, at oh my gosh, ma'am, ang gwapo niya sobra. Kinikilig na sabi ng yaya ng kambal. Hindi alam ni Dahlia kung bakit bigla na lang siyang kinabahan ng ganun. Parang nanlambot ang mga tuhod niya dahil sa kabang nararamdaman. Iya, bakit ka naman nagpapasok ng taong hindi naman natin kilala? Baka mamaya tulisan mga iyan, hysterical na sabi ni Dahlia sa yaya. Ay naku, ma'am, malabo po yan. Ang gwapo saka imposibleng tulisan yan, nakangiting sabi ng yaya. Ikaw talaga, yaya. Okay Bobby, maiwan ko muna kayo rito ha. Titingnan lang ni Mommy kung sino ang tao sa labas. Paalam niya sa mga anak niya. Tumango lang ang mga bata sa kanilang ina, kaya lumabas na si Dahlia. Nang makalabas na sa pintuan ang dalaga, ay mabilis na tumayo si Julio, at Maya para sundan ang kanilang ina sa sala. Saan kayo pupunta? Hindi niyo pa kinakain yung snacks niyo. Pigil ng yaya sa kanilang dalawa. Yaya, I want to see kung sino kausap ni Mommy, nakapout na sabi ni Maya. Bobby kasi baka pagalitan kayo at ako na rin, pag pinalabas ko kayo. Sige na yaya, please. Nagpapakite pa si Maya sa kanyang yaya. Napabuntong hininga na lang ang yaya sa katumango sa bata. Sino po sila? Kaagad na tanong ni Dahlia sa lalaki na nakatalikod sa kanya. Pagharap ng lalaki ay kaagad na napako ang mata ni Dahlia sa lalaking parang anghel na bumaba sa langit dahil sa sobrang gwapo nito. Sos meo. Parang gusto ko nalang kiligin sa lalaking to. Pigil hiningang sabi ni Dahlia sa sarili niya. Miss Dahlia Jimenez, right? Nang magsalita ang lalaki, ay parang narinig na ni Dahlia ang boses na yon, pero hindi niya lang maalala kung saan niya ito narinig. Emar Ferreira. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo at sinadya mo pa ako rito sa bahay? Bumalik sa pagiging formal ang boses ni Dahlia nang makitang seryosong nakatitig sa kanyang lalaki. You know me, right? Of course, sir. Sino po bang hindi makakakilala sa sikat at tanyag na dito sa Pilipinas? Ano ho bang kailangan nyo? Seryosong sabi ni Dahlia. Lihim na napangiti si Magnus sa inasal ng dalaga. Gusto niya ang ipinakita nito, hindi tulad ng iba niyang nakakausap na kaagad na nagpapakita ng motibo sa kanya. Hindi tungkol sa business ang ipinunta ko rito. Alam kong hindi ka maniniwala, pero hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo ha. Ano ang ibig niyong sabihin? Kinakabahan na sabi ni Dahlia sa lalaki, kahit may kutob na siya, pero hindi pa rin siya nag-expect. I am the father of your children, seryosong sabi ng lalaki. Parang binuhusan na malamig na tubig si Dahlia na marinig niyang sinabi nito. I am serious, Miss Jimenez, kaagad na sabi ni Magnus ang makitang reaksyon ng dalaga. Hindi makapaniwalang nakatingin si Dahlia sa lalaki, kung bakit alam nito ang iniisip niya. I'm so sorry Emar Ferreira, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sino ba ako para maanak ka ng isang sikat na sa buong bansa? Totoong hindi ko kilala ang ama ng mga anak ko, pero hindi ko sinabing angkinin mo ang anak ko. At wala akong matatandaan na nilapitan kita, para angkinin sila na sayo, naiinis na sabi ni Dahlia sa lalaki. Mas lalong nagustuhan ni Magnus ang pagtataray ng babae sa kanya. If I have a proof na anak ko nga ang kambal, payag ka bang magpakasal sa akin bukas na bukas din? Seryosong sabi ni Magnus. Are you out of your mind? Bakit naman ako magpapakasal sayo? Hindi na napigilan pa ni Dahlia ang magtaray sa kausa. Hindi niya alam, pero bigla na lang siyang naiinis dito. Sa tingin niya kasi naglalaro lang ito. Daddy, sabay na sabi ng dalawang bata. Kaagad na lumaki ang mga mata ni Dahlia nang sa ikalawang pagkakataon, ay tinawag ng anak niya, na daddy ang lalaking kaharap. Hello kids, ibinuka ni Magnus ang mga kamay niya, kaya kaagad na yumakap sa kanya ang mga anak niya. Ikaw po talagang daddy namin, nagniningning ang mga mata ni Maya na nagtanong sa kanyang ama. Yes baby, ako ang daddy niyo. And what's your name again? Maya po. Siya naman po si Kuya Julio, masayang sabi ni Maya. I told you, you're my dad because your face is the same as mine.
Nagyayabang na sabi ni Julio na out of place na si Dahlia dahil nakatuon na sa kanilang ama ang atensyon ng mga anak niya. Nang mahagip ng mata niya ang isang envelope sa mesa, ay kinuha niya ito at tiningnan ang laman noon. Walang kuwap na nakatingin si Dahlia sa laman ng brown envelope. Dahil isa, yung DNA test. Papaano ka nakakuha ng sample sa DNA test ng mga anak ko? Nagtatakang tanong ni Dahlia sa lalaki. I have my own ways para patunayan na anak ko nga sila. Ngayong alam ko na ang totoo, gusto kong punuan ang mga araw na hindi nila ako nakasama. Seryosong sabi ni Magnus. Hindi alam ni Dahlia kung anong totoong nararamdaman niya. Pero sa loob ng puso niya, ay may kung anong saya siyang nararamdaman. Masaya siya para sa mga anak niya, at masaya siyang hindi pala kriminal ang lalaking nakatalik niya. 8 oras na ng gabi nang umuwi si Magnus. Tulog na rin kasi ang mga anak niya. Inihatid muna ni Dahlia ang lalaki sa labas ng bahay. Salamat sa sayang ibinigay mo sa mga anak ko ha. Ngayon ko lang sila nakitang ganon kasaya ngayon lang na nakasama kanila. Pasalamat ni Dahlia sa lalaki. Mga anak ko sila, Miss Jimenez, kaya obligasyon kong pasayahin sila at ibigay sa kanila ang pangangailangan nila. Tipid na ngumiti si Dahlia sa binata saka ito tutuluyan na sumakay sa kotse niya. Ano, Bes? Sur ka ba diyan? Yung sikat at gwapong si pala ang ama ng mga anak mo, ay napapikit na lang si Dahlia sa tenga niya nang tumili ng malakas si Sophie. Huwag ka namang sumigaw, nabibingi ako sa lakas ng boses mo reklamo ni Dahlia sa kaibigan. Sino ba naman kasing hindi kikiligin kung ang kasing sikat at kasing gwapo ni Emar Ferreira ang nakabuntis sa'yo ha? Nakahawak pa si Sophie sa pisngi niya, sabay pagulong-gulong sa kama niya, at tinawanan na naman kaagad siya ng kaibigan niyang si Dahlia. Kung makakiri ka diyan parang ikaw yung nabuntis Natatawa pa ring sabi ni Dahlia sa kaibigan, kaya napasimangot si Sophie. Naman, kinikilig lang naman ako para sa'yo, nakasimangot na sabi nito. Pero seryoso Best, nung una mo siyang nakita, anong naramdaman mo? Curious na tanong ni Sophie. Kaba, kinakabahan lang ako at para akong hinihigop sa pamamagitan ng titig niya sa akin. Hindi ko siya masabayan, nahihiyang sabi ni Dahlia. Oy, may in love na yan. Tili ulit ni Sophie. Naiiling na nakangiti na lang si Dahlia sa ginawa ng kaibigan. Kinabukasan ay maagang pinaliguan ni Dahlia ang mga anak niya. Dahil ipakikilala na niya ang kanyang kambal sa kanyang ama't lola. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na maipakita ang mga ito. Dahil busy siya sa trabaho niya. Palagi naman silang magkausap sa video call. Pero gusto talaga ng lola niya na makita ito sa personal. Habang sa kulungan ay kausap ni Jules ang isa sa mga tauhan niya. Boss, nakahanda na po ang lahat. Mahinang-anin ng tauhan ni Jules. Good. Makasure na walang makakakita sa'yo. Naiintindihan mo. Kape boss, nakangising nakatingin sa Jules, tauhan niya ng papalayo ito. Buti na lang at pinuntahan kaagad siya nito sa kulungan matapos malaman na nakakulong na siya. Tingnan ko lang kung hindi ka mangisay sa galit at sakit. Pag nalaman mo ang mangyayari sa tinatago pinakaingat-ingatan mong mga mahal sa buhay. Nakangising aso na sabi ni Jules, iibinilita kasi ng tauhan niya na may anak pala ang binata at yun ang gagamitin niya para makaganti sa kapatid. Ma'am, let's go. Hila-hila ni Maya ang ina papunta sa kotse ng ama na naghihintay sa kanila. Matapos kasi nilang pumunta sa bahay ng lola nila ngayon, ay sa bahay naman ng kanyang daddy sila pupunta. Let's go. Inagbuksan ni Magnus ang mga anak niya sa pinto ng sasakyan, at pagkapasok ng mga ito, ay susunod na sana si Dahlia. Pero pinigilan siya ni Magnus. Oh, bakit? May problema ba? Tanong niya sa lalaki. Sa front seat ka sasakay kasama ko. Seryosong sabi ni Magnus. Magsasalita pa sana si Dahlia, pero tinalikuran siya ng binata. Nahihiyang sumunod na lang si Dahlia sa lalaki, at tumasok sa front seat. Dahil binuksan na yun ni Magnus. Habang nasa biyahe ay pasimpleng sinusulya pa ni Dahlia ang binata na nagdadrive. Mula sa perpektong mukha nito sa matangos na ilong at manipis at namumulang labi ng lalaki, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Wenna. Nang maramdaman ni Magnus na may nakatitig sa kanya, ay nilingon niya ang katabi, kaya nag-abot ang tingin nilang dalawa. Enjoying the view ho, nakangising sabi ni Magnus. Dahil sa narinig ay nahimasmasan si Dahlia, kaya kaagad na nag-iwas siya ng tingin sa lalaki, habang ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya. Lihim na napangiti si Magnus sa reaksyon ni Dahlia. You're cute when you're blushing, nakangiting anin ng binata. Ang yaya at ang kambal sa bakit ay pilit na pinipigilan na mapanuksong tingin sa dalawa, kahit sila'y kinikilig sa dalawang nasa unahan. Pagdating sa bahay ng ama, ay mabilis na bumaba ng sasakyan si Dahlia. Ayaw niya kasing hintayin na pagbuksan pa siya ni Magnus. Dahil sa sobra ang hiya,
na nararamdaman niya nang mahuli siya nitong nakatitig sa kanya. Ma'am, let's go. Nawala na si Dahlia sa isip niya, kaya hindi na niya namalayan ang ginawa ng kambal sa kanila ng lalaki. Paano kasi ay pinagsalikop lang naman ni Julio, at maya ang kamay nilang dalawa. Magkahawak kamay ang dalawa habang ang kambal at ang yaya ng mga ito ay nauna nang pumasok sa loob. Pasimpleng isinilid ni Magnus ang isang kamay sa kanyang pocket, at sinabayan ng lakad ang babae. Nang mapagtanto ni Dahlia ang kalagayan niya, ay pilit na hinihila niya ang kamay sa kamay ng lalaki. Pero hindi siya binibitawan ni Magnus. Pakiusap ni Dahlia sa binata. Pero si Magnus, parang walang naririnig, patuloy lang ito sa paghakbang kaya napasunod siya rito. At dahil wala sa nilalakaran ang tingin niya, ay hindi niya nakita ang batong nakaharang sa daan. Hindi yun malaki, pero sakto lang para madulas ang suot niyang heels. Napasinghap si Dahlia nang makayakap siya sa matipunong katawan ng binata, matapos siya nitong mahila ng muntik na siyang matumba. Nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy ng lalaki. Mahina niyang itinulak ang katawan ng binata, at nahihiya siyang tumingin dito. Sorry sir. Hindi kasi ako nakatingin sa nilalakaran ko, nahihiya niyang sabi sa binata. It's okay. Pilit na sinupil ni Magnus ang ngiti sa labi niya, baka mas lalong mailang ang babae sa kanya. Pagpasok sa loob ng bahay, ay kaagad na sumalubong ang ama ni Dahlia sa kanya. Dad, niyakap ni Dahlia ang ama niya. Niyakap din naman siya ng ama niya. Oh, may kasama ka pala. Anong ginagawa ng isang Ferreira dito? Bulong ni Jasper sa anak niya. Mamaya na ako magpapaliwanag, Dad. Pasok ka Magnus, aya ni Dahlia sa binata na nakatingin lang sa kanya. Sumunod kayo sa akin. Nauna nang naglakad si Jasper, habang si Dahlia at Magnus ay nakasunod naman sa Ginoo papunta sa sala. Kamusta ka na dito, Dad? Tanong ni Dahlia sa ama nang makaupo ito. Okay lang ako dito anak. Huwag kang mag-alala sa akin, masaya ako't dinala mo rito ang mga bata. Nakangiting sabi ni Jasper sa anak niya. Gusto rin kasi kayong makasama ng mga apo mo. Dad, magiliw na sabi ni Dahlia sa ama niya. Daddy, come here. Tawag ni Maya sa ama. May gusto ba kayong sabihin? May dapat ba akong malaman? Maghihintay ako. Pahehong nagkatinginan si Dahlia at Magnus. Lolo, siya po ang daddy namin. Di ba po sa kanya nagmana si kuya? Sabi nga ni Yaya ang lakas daw ng dugo ni daddy, dahil carbon copy daw niya si daddy. Sabat ng bata sa usapan nila. Maya, hindi kita tinuruan para sumabat kung may matatandang nag-usap. Saw ni Dahlia sa anak niya. Kaagad namang napayuko si Maya ng pagalitan ng kanyang ina. Sorry maam, hinging tawad ng bata sa kanyang ina. Napaig hininga si Dahlia, habang pinakuha si Maya sa yaya nila. Hindi ako makapaniwala na ang isang mailap na ay nakuha lang pala ng anak ko sa ganoon kasimpleng paan. Nakangiting sabi ni Jasper ikwento ni Dahlia ang dahilan kung bakit nabuntis siya. Dad, nakalipas na po yon at ang gusto ko lang ngayon ay maging masaya ang kambal ko na kasama ng ama nila. Prangkang sabi ni Dahlia sa ama. Tumataas naman ang gilid ng labi ni Magnus na marinig ang sinabi ng dalaga. Nagtagal pa ng ilang oras si Dahlia at Magnus sa bahay ng kanyang ama bago sila nagpasya na umuwi na. Ano ha? Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Kaya mo gustong iurong ang engagement party natin? Galit na sabi ni Nico kay Robbie, kinausap siya ng lalaki. At sinabing hindi na muna nila itutuloy ang kanilang engagement party. Hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. At pinagsisisihan ko kung bakit ako nagpatukso sa'yo, kung bakit sinaktan ko pa siya noon. Nagsisisi ako at gagawin kong lahat mapatawad at bumalik lang siya sa akin. Prangkang sagot ni Robbie sa dalaga. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Binigay ko sa iyong lahat-lahat, kahit kaluluwa ko inalay ko sa iyo. Ano pa bang kulang at ginaganito mo ako? Mahal na mahal kita, Ralph. Umiiyak na sabi ni Nico. I'm so sorry, pero nakapagdesisyon na ako. Mas mahal ko si Dahlia. Kaya kong tanggapin at magpakaama sa mga anak niya, basta bumalik lang siya sa akin. Pinal na sabi ni Robbie, sa kanya iniwan si Nico. Pinagbabato ni Nico ang mga gamit na madadampot niya sa bahay ni Robbie. Kasalanan mo ang lahat, Rowena, at hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ni Robbie. Dahil akin lang siya. Akin lang si Ral, umiiyak na sabi ni Nico. Daddy, pwede bang dito ka na muna matulog? Gusto ka naming makasama matulog please. Nagpapakite pa si Maya sa kanyang ama. Naiiling na lang si Dahlia sa inaasal ng anak niya. Okay, maikling sagot ni Magnus, agad namang napatalon sa sofa si Maya sa sobrang saya. Maya, napataas ang boses ni Dahlia dahil sa ginawa ng anak. He don't shout at her. Sit ni Magnus dahil pati siya'y nagulat sa pagtaas ng boses ni Dahlia. I'm sorry, nahihiyang hingi ng tawad ni Dahlia sa binata.
Sorry din, nabigla lang ako. Hingi din ng sorry ni Magnus. Baby, don't do that again, okay? Baka kung mapaano ka pa kapag ginawa mo ulit yon, mahinahon na sabi ni Magnus sa anak niya. Tahimik na tumango si Maya sa ama saka ito nagpakarga dito. Si Magnus na ang nagpatulog sa dalawang anak niya. Alam na nito kung papaano mag-alaga ng bata, at mas nakikinig pa ang dalawa sa kanilang ama kesa sa kanya. Nahanda ko na ang kwarto na matutulugan mo, sabi ni Dahlia kay Magnus nang makabalik ito sa sala. Thank you, ang malamig na boses nito ay para siyang hinuhukay sa kailaliman dahil sa lamig nitong magsalita. Araw-araw na may nagbabantay sa inyo, na mga bata lalo ka na ngayong nakita na kita. Sigurado akong marami na naman ang gustong pabagsakin ako, at alam na nila na kayo ang kahinaan ko. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong magmahal, dahil ayokong madamay ang mga mahal ko sa buhay sa kung anuman ang plano nila sa akin. Seryosong sabi ni Magnus. Sumangayon si Dahlia sa sinabi ng lalaki. Kahit siya'y ayaw niya na magulong buhay, gusto niya yung tahimik, at yun ang gusto niya, para sa mga anak niya. Kinabukasan matapos kumain ni Magnus, ay nagring ang phone niya, at si Samson ang tumatawag. May problema ba? Kaagad na bungad niya sa kaibigan. Nakataka sa kulungan ng kapatid mo at sigurado akong naghahanap na siya ngayon ng paraan para mapabagsak ka. Paalala ni Samson sa kaibigan niya. Kumuha ka ng maraming tauhan na magbabantay sa mga anak ko, at siguraduhin mong walang mangyayaring masama sa kanila. Saglit na nagpaalam si Magnus sa mga anak, at saglit na kinausap si Dahlia. Huwag kayong alis dito sa bahay, may mga tauhan ako na magbabantay sa inyo ngayon. Matalino ang kapatid ko, at alam kong alam na niya ngayon ang tungkol sa inyo. Pag-alis ni Magnus ay siya ring dating ng isa pang sasakyan. Ma'am, bilin po ni Emar Ferreira na sunduin kayo ng mga bata, para ilipat ng tirahan, para humaging safe kayo. Sabi pa nang sa tingin ni Dahlia ay isang bodyguard. Baka alis lang niya, at wala naman siyang sinabi na ililipat kami, ang sabi lang niya. Huwag kaming umalis ng bahay, pangangatwiran ni Dahlia sa lalaki. Pero yun ho ang sabi niya na sunduin kayo, dahil sa kakulitan ng lalaki ay napao na rin siya. Sakay sila sa isang van at may guard silang kasama driver. Malayo pa ba tayo? Parang hindi nasakop na Maynila, yung pupuntahan natin Nag-alalang sabi ni Dahlia. Relax ka lang ma'am, makakarating din tayo sa destinasyon natin, sabi ng lalaki. Pilit na pinakakalma ni Dahlia ang sarili, kahit kinakabahan na siya. Dahil kapag nagpanik siya, ay alam niyang magsisi, iyak din ang mga anak niya. Sorry sir, wala kaming nagawa para bantayan sila, marami po kasi sila sir, at may dala silang nagtataas ang mga baril. Paliwanag ng bodyguard na itinalaga ni Magnus sa mag-ina niya. Pagsapit ng hapon ay inasahan na ni Magnus na may tatawag sa kanya. What do you want? Malamig na bungad niya sa lalaki na nasa kabilang linya. Ikaw lang naman ang kailangan ko. Kailangan dumating ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo, bukas ng umaga, at huwag kang magkakamaling magdala ng pulis. Tandaan mo hindi lang ikaw ang may mata sa labas, maging ako rin. At dalhin mo ang mga papel na kakailanganin ko. Biye kuya. Pinatay na ni Jules ang tawag habang ang mga pulis naman ay nilok na ang lugar kung saan din nila sila Dahlia at ang kambal. Bingo, sabi ng isang pulis. Nasa labas sila ng Maynila, sa tingin ko, ay malapit sa gubat ang pinagdalhan sa kanila. Dahil may mga malalaking punong naroroon sa kinaroroonan nila, sabi pa nito. Thank you, pero kailangan ko ng mauna roon at sumunod na lang kayo. Hindi pwedeng malaman nila na may mga kasama ako, baka mapahamak pa ang mag-iina ko. Kami nang bahala, Emar Ferreira. Sakay sa kanyang kotse ay mag-isang pinuntahan ni Magnus ang lugar, kung nasa saan ang mag-ina niya. Bawat galaw niya ay may pag-iingat, baka makahalata pa ang mga ito na darating siya. Malayo pa sa kinaroroonan niya, Dahlia iniwan ni Magnus ang kotse niya. Sigurado siyang may nagbabantay sa paligid ng mga tauhan ni Jules, kaya nilakad na lang niya ang papunta sa safe house nito. Ma, I'm scared, umiyak na sabi ni Maya sa kanyang ina. Me too ma'am, I'm scared, umiyak din na sabi ni Julio. Don't worry babis, nandito lang si mommy, hindi ko kayo pababayaan yem. Niyakap ni Dahlia ang kambal niya, at pinapatahan nito sa pagiyak. Nakapasok na sa safe house si Magnus nang walang nakakaalam. Dahil maingat ito, at isa pa ay suot niya ang jacket nung lalaki na pinatulog niya kanina sa labas. Si Bruno. Asa na ba kayo lang tatlo nandito? Tanong nung leader yata ng mga tauhan ni Justin. Nagpaalam siya kanina na ilang daw muna siya, pupuntahan ko muna baka kung ano na nangyari doon, sabi ng kasama ni Bruno. Tumango lang ang leader nila at bumalik na sa loob. Bruno. Tawag ng lalaki sa kasama niya. Nakamating na siya sa likod ng safe,
House alis na sana siya sa likod nang may marinig siyang umuungol na tao. Tulong! Kaagad na tinakbo ng lalaki ang kinaroroonan ni Bruno, at hindi nga siya nagkamali. Nakagapos ang kasama niya at wala na itong suot na damit. Dik may nakapasok. Sigaw ng lalaki, kaya kaagad na alerto ang mga kasama niya. Hello, sagot ni Jules sa cellphone nang magring ito. Boss, may nakapasok sa safe house na hindi namin namalayan. Kaagad na pabangon si Jules dahil sa narinig. Buwisit. Matalino ka talaga kuya. Bulalas ni Jules, hindi na siya nag-abala pang magsuot ng pantalon, naka-boxer shorts, lang kasi siya, at mabilis na dinampot ang kanyang baril. Mabilis na lumabas siya sa kanyang kwarto at pinuntahan ng kwarto ng mag-ina. Pero hindi pa siya nakakalapit na magpalitan na ng putok sa baba, mahabang napamura na lang si Jules. Ang sunod-sunod na ang putukan sa tingin niya, kasi ay hindi lang si Magnus ang nandoon, kundi pati ang mga pulis. Baby, don't CRY please. Niyakap ni Dahlia ang dalawang anak niya, para hindi ito masyadong matakot sa putukan. Sisigaw na sana, uli si Maya nang bumukas ang pinto sa kinaroroonan nila. Daddy. Mabilisang nakatayo si Maya at tumakbo papunta sa kanyang ama. Daddy, I'm scared. I'm scared. Umiiyak na sabi ni Maya sa kanyang ama. Say don't worry, daddy's here, na pagpapatahan ni Magnus anak. Okay lang ba kayo? Hindi ba nila kayo nasaktan? Nag-alalang tanong ni Magnus sa anak niya at kay Dahlia. Okay lang kami, pero takot na takot ang kambale. Let's go. Alam na nilang nandito ako, baka papunta na rito si Jules. Mabilis na binuhat ni Dahlia si Julio, at hindi inalintana ang bigat ng anak niya. Sumunod siya kay Magnus palabas sa safe house ni Jules. At sa tingin niyo ba talaga makakalabas kayo rito ng buhay? Tumatawang sabi ni mamamatay muna kayo bago ko kayo palabasin dito. Sino ba sa inyong unahin ko, ikaw o ang dalawang kambal? O mas mabuti siguro, kung ikaw muna kuya ang mauuna sa inyong apat, gusto kong ma-enjoy muna ang babaeng iniingat-ingatan mo. Bakit nga ba hindi ko nalaman kaagad na may mga anak ka na Di sana nung nasa ospital ka palang pinatuluan ko na sila. Pero okay lang naman, tutal naman nandito na kayong lahat. Natatawang sabi ni Jules. Ako lang ang kailangan mo, ba kaya huwag mo silang idamay rito. Matalim ang tingin na ipinukol ni Magnus sa kapatid niya. Anong ikaw? Lahat kayo. Hindi ako papayag na may maiwan sa mga anak mo. Ayoko nang may kahati, kaya lalahatin ko na kayo be. Kasabay sa pagputok ng baril ang unti-unting pagbagsak ni Jules, pigil ni Dahlia ang hininga, sa pag-aakalang isa sa kanilang tinamaan ng bala, nasundan pa ang putok na, yon kasabay sa pagbagsak ni Jules ang pagdating ng mga tauhan ni Magnus. Sorry sir, ngayon lang namin nalaman. Hinging paumanhin ang tauhan ni Magnus sa kanya. Thank you, pasalamat niya sa kanyang mga tauhan. Akala niya ay may nangyari ng masama sa kanyang mag-ina. Napatingin siya sa kanyang kapatid na naliligo sa sarili niyang dugo. Ayaw sana niyang umabot sa ganoong sitwasyon ng paghaharap nila, pero ito na mismo ang humanap ng katapusan niya. Matapos ang pangyayaring yun, ay nagpasya si Magnus na magbakasyon kasama ang mag-ina niya. Daddy, Mommy, tawag ng kambal sa magulang nila. Yes baby. Si Dahlia nang sumagot sa anak niya. Mom, let's go, maligo na tayo bilis. Hinila ni Maya si Dahlia, kaya wala na sa sariling napatayo siya. Kasabay noon ang pagkatanggal na manipis na tela na nakatakip sa suot niyang swimsuit. Wow, flawless as sexy. Pare o kung akong asawa niyan, hindi ko yan hahayaang magsuot ng ganyan, gusto ko ako lang ang makakakita niyan. Sabi ng isang lalaki. May napasipol pa, dahil sa nakitang ka-sexy, ni Dahlia. Hindi lang kasi maganda, at makinis si Dahlia, taglay din nito, ang malamodelong katawan na siyang kinaiinggitan ng karamihan sa kanya. Napasinghap na lang si Dahlia nang may dumampi, kamay at nagtali sa kanyang biwang nang lumingon siya, ay naroroon na si Magnus sa tabi niya, na siyang nagtali sa telang nahulog mula sa katawan niya. Thank you, nahihiyang sabi ni Dahlia. Ayaw kong may makakikitang iba sa katawan mo. Ako lang ang may karapatan na makita yan. Sabay hapit ni Magnus kay Dahlia, at kaagad na sinili ito ng halik-halik na hindi kayang tanggihan ni Dahlia, dahil nakakapanghina ito ng tuhod niya. You are the mother of my children, and you're mine forever. I love you. Bulong ng binata sa dalaga, wala sa sariling napatango si Dahlia sa sinabi ni Magnus, kaya agad na nakapaskil ang matamis ng ngiti sa labi ng binata. Mula noon ay nagsama na sa isang bahay si Magnus at Dahlia, at naghihintay na lang sila sa araw ng kasal nila, habang ang pinsan niyang si Nico ay tuluyan ng nagkahiwalay at si Robbie, nasa mental na rin. Ang madrasta ni Magnus matapos nitong masiraan, dahil sa pagkamatay ng anak niya. Ayon nga sa kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, ay siya ring iyong anihin, na nangyari naman sa buhay ng madrasta ni Magnus. Naging masaya ang pagsasama ni Magnus at Dahlia sa kanyang mansyon,
matapos kasi niyang halikan ng dalaga sa beach, na pinuntahan nila ay napaamin at napasagot na rin niya ito, at habang nanliligaw siya, ay ang mga anak naman nila ang naging daan niya para mapa ang dalaga. Gagawa ulit tayo ng kambal para may 4 na tayong anak. Natatawang sabi ni Magnus sa asawang nakaupo pa lang sa kama, basa pa ang buhok, gumapang ang kamay ni Magnus sa katawan ng asawa, na hinayaan naman ni Dahlia at manghuhubari na niyang suot ng asawa nang may biglang kumatok. "Mommy, Daddy, open the door please. Dito kami matutulog kasama nyo," sabay na sabi ng kambal. Naisubsob na lang ni Magus sa mukha sa kama, dahil sa pagkabitin, habang tinatawanan naman siya ng asawa na naglakad na papunta sa pinto, para pagbuksan ng kambal sabay na sumampa sa kama ang kambal, at pinagitnaan ng kanilang ama, habang si Dahlia ay napangiti na lang sa nakita niya sa kanyang mag-aama, at dasal niya na sana ay malagpasan pa nila ang mga problema at pagsubok sa pagsasama nila. Wakas.